Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malinit. Maraming salamat. Muling sumasenyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas ang oras. 10:09 ng gabi. Mga balitang showbiz. Wait. Saglit. Ang programang ito ay rated STG. Showbiz Top Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika. Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Top Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Top Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes! Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay! Naman! Go! Yes!
Yes, it's thank God it's Friday. O, Yes, diba? of course. May makakasama na naman tayo, yung tunay na reyna. Yes. Oh. Bukod po sa aming dalawa, meron pa pong isang extra. Extraordinary. Special. Oh, Extra extraordinary. special. Yan. Tawagin na po natin mula po sa Arizona, USA. Tito Louie Alejandro. Hello, Tito Louie. Walang boses si Tito Louie. Ayan. Ano lang si Tito Louie, parang tawag doon yung no talkies. Wala, No wala, talkies, wala, oh. Tito Louie. Yes! Tito Louie, may boses na ba? Hello. Ayun. Ayan. Coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganun. Buwabati siya ng magandang umaga, good afternoon, na yung magabigat yung amin sa ngapada, buenas noches a todos. Tita Morley, Tito Gorgie, iba-ibang time zones natin, Delta UI. Worldwide! Yes! Magsayawan na lang tayo pero hindi tayo pwede makasayaw na dire-diretso. Tito Louie, may special guest tayo ngayon at ito ay malawak ang pag-uusapan dito. Marami-rami tayong topic. Kailangan ka talaga dito dahil kailangan namin ng matalinong utak. Kailangan namin ng totoong kasi matalino po ang aming kausap. Napakatalino nito kausap namin ngayong gabi, ngayon. di ba? At napagpapasalamat po kami kasi pinagbigyan yung aming paanyaya. Noon pa ito, mga 2 weeks ago ko pa siya kinukulit. Sabi ko, so mag-guest ka naman sa radyo namin kasi maraming pag-uusapan. At una, syempre, yung kanilang grupo na malaki Federation of the Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, FFCCCII. Diba? Ang laki ng naitutulong nila dito sa atin kung saan, diba yung at pag nagpapatunayan Federation of natin, Filipino Gorgie, Chinese Chambers of Commerce. At may resibo, ha? Correct. Oo. And recently lang, dinala nila dito yung paborito mong si Linda Walker. Si Zhang Anyway, mamaya tatanong natin sa kanya. Tawagin na po natin. It's an honor po na makakasama natin ngayon. Best friend ito ni Mother Lily, Tito Louie. I'm sure magkakilala kayo, Tito Louie. Kung alam mo ang Kamuning Bakery, itong Kamuning, tatanungin natin sa tungkol sa Kamuning Bakery. At paano nag-start yun? Kilala ko siya. Yes. Wilson Lee Flores. Hello, Wilson. Hello, good evening. Hi, Gorgie. Hi, Morley. Hi, Louie. Yes. Oy, congrats sa nakakatuwa ninyong show. Ay, salamat naman. Nakakatuwa kasi ang daming problema ng mundo. Pero pag nakikinig sa inyo, nawawala ang problema minsan. Talaga? Oo, kasi hindi ba nagkakaproblema sa amin? Hindi, nakakatuwa. Para nakaka-relax. Kasi it's a pleasure na makasama natin ngayong gabi na ito. Pero bago yan muna, niya. kasi di ba nabanggit ko na kanina yung Kamuning Bakery niya, na matatagpuan dyan sa Kamuning, makikita nyo dyan. Sa Quezon Wilson City. kasi di ba, ang tanda na nitong lugar na ito. 1939 pa. Isipin mo, 1939. Kasi tanda yata ng DCRH ba? Hindi, 87 na eh. 87 na eh. Kasi edad nitong DCRH. Ang Kamuning 87 years old. Ang Kamuning 1939. Ang Kamuning Bakery. Yes. Kasi tanda din yan di Batman tsaka ng DCRH. Batman talaga. 1939 din. Tsaka kaedad ni FPJ. 1939. Yes. Kaedad din ni Mother tama Lily. Nga, 87. 87 kaedad din ni FPJ. Ang tagal naman na yun. Kaedad din ni ni Batman yun. So, ang question ko, tanongin nga agad kita. Ang Kamuning Bakery, Yes. pakita ka natin yung picture. Ito mga Kasi edad ng nagaganap sa DCRH. Kamuning Bakery. Pakita ka natin, Tek. Ayan, yan yung mga Kamuning Bakery. Yan mga nagaganap dyan. May mga pa-preskon. Kung ano, dyan yung mga, yun dyan po ginaganap yung mga pandesal. Ano ba yan? Pandesal Forum. Pandesal Forum. Tapos meron din panitikan sa mga poets. Oo. Kasi di ba pumupunta dyan ng DCRH? Yes. Parating nagko-cover. At dyan madalas din nag-press con si Sam Versosa. Yes. Oo, dyan din si Sam Versosa. Sa Kamuning Bakery.
Pero Yes. diyan, Wilson, Yes. anong year mo lang siya nakuha? Kasi sabi mo 1939 pa. Tapos Oo. bakit in-assume mo siya? At bakit paano napunta sa'yo? Kasi katagahanga ako ng Kamuning Bakery noon pa. Parati ko nababasa sa column ni Dr. Doreen Fernandez. Favorite daw niya na panaderya to. Tapos, nung 2013 December, binibenta yung lupa, narinig ko, sabi ko, sayang naman kung ibang tao nakabili nito, baka sisirain lang yung lugar, gagawing paupahan. So, ako na lang tumawad. Binili ko January 2014. Oo. Tapos na-discover ko, hindi lang pala si Doreen Fernandez, Cory Aquino ang suki nito. Ang daming showbiz pala na suki ito. Gloria Romero, Susan Roses, Amalia Fuentes, si yung singer si Pepe Smith, kapitbahay lang. Saka si yung Noel Cabangon. Si Nunoy Zuniga. Si Nunoy Zuniga, bata pa daw hanggang tumanda, doon daw lumaki. Ang dami. Tapos ang dami, Mike Hanopol daw, ang dami. Pati yun nanay Coca-Cola yung singer. Sino yun yung babae na Lilet? Taga doon din nakatira. Taga doon din. So sa dami ng mga artista, naisip mo na i-revive to? Talagang revive ko. Pero hindi ko alam na ganyan kadami palang mga sikat na customer noon. Na-discover ko lang nandun na ako. Si Anthony Castelo nga nakikita ko. Bata pa daw siya, namimili na daw siya dyan. Okay. Nakakatuwa, ang So, dami. naging part na talaga ng buhay nila ang Kamuning Bakery. Yes. No? At itinuloy nga ito ni Wilson. So ngayon, nandiyan na nga dyan, ginaganap ang mga pa-press-con, dami. lahat. At kung Si mga, Bongbong, si Sara Duterte, nag-press-con dyan. Nakagulat. Pati mga taga-showbiz, mga artista rin. Dyan si din. Mother Lily. Cesar Montano. Dati kasi, Tita Morley, dyan sa Kamuning Bakery, pagkalabas mo, pawis na pawis ka na, para ka na rin nasa pumigil, di ba? Pero ngayon, malinis na. May aircon na. Napa-aircon na. May aircon na. Uy, papasyal na kayo ulit, ha? Pasyal talaga kami doon. Pero Kasi ako, ang paborito ko kasi doon, pineapple pie. Ay, magaling siya. Ako naman, pandikoko. Ay, paborito yan ni Nida Blanca, sabi ni Pit Lacaba. Ang pandikoko nyo kasi hindi lasang mantika. Tama. Hindi lasang masarap. Nakakain ka na ba dyan, Tito Louie? Ay, oo nga, si Hindi pa. Louie. Hindi. Uy, pasyal ka. Hindi pa. But anyway, na-meet ko na ang Wilson through Mother Lily doon sa lobby ng Imperial Palace. Yes. Kaya naalala ko siya, teka, si Wilson is a writer of Philippine Star. Yes, tama. Ang galing Sabi ko na nga ba? Ang tanong ko kay Wilson, Wilson, ano bang formula ng bakery na hanggang 87 years old na existing ang business na yan? Kasi, so obviously, meron kang magic kung bakit sinusuportahan ka pa rin ng mga tao. Kasi magagaling yung mga panadero sa Kamuning Bakery. At nagulat ako, na-discover Pugon siya, ko. no? Pugon talaga. Oo, pugon style. Tapos, ang mga panadero namin, hindi ka pa pinanganak. Meron dyan matandang baker na hindi pa tayo pinanganak. Ang galing mag-baking ng cake. At saka ang cake namin hindi sobrang matamis. Sabi ni Susan Roses, hindi daw sobrang matamis. Tapos, affordable. Kaya pasyal kayo ulit. Yes, of course. Ano yung ninyo? Kasi ang tagal-tagal na nitong Kamuning Bakery, no? Ano yung pinaka-special ninyo dyan na pag sinabing Kamuning Bakery, papasok agad yung klase ng tinapay? May tinapay kami na tinatawag na pandesuelo. Para siyang higanteng pandesal, malutong sa labas, siksik malambot sa loob. Nakalimutan ng maraming tao, yan ang original na pandesal ng Pilipinas. Pandisuelo. Oo. Yan ang binibili ni si Doreen Fernandez, Cory Aquino. Tapos si Ryan Cayabyab, ang paborito niya sa amin, egg pie. Nakikita ko pumipila pa yan. Gulat. Tsaka yung si Ricky Lee, nakikita ko rin. Ang daming mga sikat na tao. Artist, Ricky Lee. Tsaka yung tinapay nila, sariwa, yung bang malambot. Sabi ng mga customer, pag bumili sa tinapay, hapon na daw, hindi pa daw tumitigas, sabi nila. Si Gloria Romero, customer daw namin, 1950s pa, nakatira daw noon sa Kamuning Road yun. 1950s pa. Okay. Pero may mga branches na ba yan? May mga wala pa, dapat. Kasi nung nabili ko siya, 3 ang nagbenta sa akin. Yun nasa gitna na kapatid, 80 plus na ngayon.
nag-retain siya 30% conservative. Ayaw niya mag-expand, gusto niya ano. Pero nung nag-pandemic, binenta rin niya sa akin, baka pwede na ako mag-branch. Kaya sa next week Yes. week ba? Hindi, sa susunod pang week pala, ay anniversary ng 87th anniversary ng DZRH. Kasing edad ng Kamuning Bakery. Kaya dapat magpapandesal ka dito. Hindi lang pandesal, pansit pa. Pansit para sa at para matikman natin yung mga tinapay talaga. Correct. Nadalhin ko dito yung presidente ng FFCCCII Dalhin mo. para mag-greet sa inyo. Tama. Si Victor Lim, masipag na presidente. Speaking sabihin of ko. Victor Lim, namiss ko siya, Gorgie, one time. Kasi sa isang press ko na inawakan ni June. At nakita ko yung Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated na tumutulong sila. At napatunayan ko to sa kung ilang beses na sunugan sa Parola, Gorgie. Nag-aabot ng tulong. Yun na nga. So ano talaga yung FFCCCII, ano? Nandyan sila talaga sa mga kababayan natin. Ang tanong ko lang, ang mga members definitely ay mga Chinese, di ba? Mga Chinese. May member din kayo na half Chinese, ano tawag nito, yung mga Chinoy? Yes. Mga Chinoy? All over the Philippines ang member. Ang member niya 170 chamber. Mula Apari hanggang Tawi-Tawi. Paano po yung proseso nito? Question ko, Gorgie, kasi parang ang laki-laki ng tinutulong nila. Yes. Paano kayo nakakalikom ng funds na magaling tanong ninyo. Ang mga miyembro, 170 Filipino-Chinese chamber, bawat chamber, bawat 2 taon may national convention. Doon sa national convention, yun 170 chamber, nagpapadala ng mga representative, tapos nagmi-meeting, nagpe-pledge ng donation. Every 2 years. Tapos ang donation, ang paboritong donation, public school sa mga baryo. Tinatawag na baryo school. Kaya inimbita si Linda Walker kasi ang storya niya sa drama, mahirap siya, inaapi siya, pero masipag mag-aral, may nangyari sa buhay niya. So yun ang gusto ng Federation of Filipino-Chinese Chamber, na iengganyo mga kabataan sa Pilipinas na wag mawala ng pag-asa kung mahirap pa ng buhay o maguluman ang politika. Basta mag-aral ng mabuti, may magandang kinabukasan. Pag-usapan natin yan si Linda Walker. Yun ang huli ninyong dinala dito. Nahirapan ba kayo sa pagkuha sa kanya sa China? Saan ito? Magaling ang si Victor Lim, yung presidente ng Federation of Filipino-Chinese Chamber. Sila nakipag-usap, na-convince nila na hindi to negosyo. Ibig sabihin, pupunta sila dito, hindi magbebenta ng shampoo, hindi magbebenta. Charity ito. Kaya napakabait itong artista. May talent fee siya, pero hindi ko alam anong detalye. Pero umuo siya kasi narinig niya magandang cause. At gusto tulungan yung edukasyon sa Pilipinas, i-promote kasi opening ng school Dumating siya, opening ng eskwelahan sa Pilipinas. So pumunta siya sa public school sa Quezon City High School, pumunta siya sa iba-ibang TV show, i-promote yung advocacy ng Federation of Filipino-Chinese Chamber na may kinabukasang maganda sa edukasyon. Ako po, nasubaybayan ko po yan thank you. Ang kwento ni Linda Walker. Inapi siya. Ang tunay niyang pangalan talaga ay si Zhang Yingfei. Zhang Yingfei. Uy, alam mo, napakagaling pala sumagot. Magaling sumayaw. Magaling kumanta, nagulat ako. Pero hindi siya nakakapag-English. Alam ko marunong siya mag-English, pero hindi lang siya siguro sumasagot sa English kasi gusto niya may interpreter para sigurado. Mas ma-express siya ng mabuti. Nakalaban niya rito, Gorgie, ang kontrabida niya rito, si Nancy. Ang galing, napapanood ko rin. Inaapi siya. Yun sa galing sa mayaman na pamilya, inaapi siya. Si Nancy galing sa isang masamang pamilya. Yes. Na pinalit. Pinalitan siya. Pero maganda yung mga story. Nagulat ako. Naantig ako doon. Ang ganda ng story.
ganda ng story niya Yes, na yes. mula sa isang probinsya. Yes. Na maliit yung probinsya kasi walang magandang school sa province Yes. na yon. Tapos mahirap na pamilya. Oo, so So nagsikap. parang Pinoy na kwento Oo, talaga. Gorgie, etong ang ano doon hindi siya ganun katalino, Gorgie. Masipag lang. Naging Matyaga. masipag lang siyang mag-aral. Tsaka Galing. matyaga. Tsaka yung dedication niya na Yes. kailangan mag-top notcher ako, kailangan Oo. wala ako sa sayanging oras. Doon ipinakita yung sigasig ng pag-aaral. Oo. Sabi ko nga nung kay Gorgie, ito ang dahilan ba't nila kinuha yan. Oo, kasi gusto ma-inspire ang buong Pilipinas. Inspiration talaga yung kwento nun eh. So, nung mga sa paano, kamusta yung ilang araw na visit Nagulat nito ako. ni Ano Linda nangyari? Walker? Ang daming mga magandang feedback. Alam mo ba, may isang congressman, congresswoman ng Zamboanga, alam mo, sabi niya, Tay apelido niya, sabi niya sa Zamboanga, yung mga state colleges, opening ng school, sabi, welcome to school. Gayahin niyo si Linda Walker na masipag mag-aral. Tsaka, lahat So, ng... ang laki ng epekto niya Yes. sa mga ano. Tapos nung pumunta sa Quezon City High School, sabi ni Joy Belmonte, Mayor, uy, Wilson, sobrang sikat pala to. Mga estudyante, tuwang-tuwa, tsaka mga teacher, tsaka ang ganda ng mga kunikwento niya. Na hindi lang dapat kayo mag-aral, pati mental health ng kabataan. Actually, Ay, kwento niya, nagulat ako. Tapos, nung nangyari yung Jensen earthquake, nakiramay pa siya, siya, nakakatuwa, hindi ko na-imagine ganyan kadaming tao. At sikat na sikat siya. Nagulat Wilson. ako sa SM, North EDSA, sabi ng mga manager sa akin, Sir, akala namin, di ba, puno po, daming, umaga pa daw, daming tao, punong-puno, walang mapuntahan. Dumaan ng freight elevator para makadaan ng nakakatuwa. Napakahusay. Oo, tapos ang bait niya, tapos tuwang-tuwa siya sa mga fans na Pilipino, tuwang-tuwa siya na napakabait daw, mahal siya. So ano ang naging reaction? Ano ang naging pagtanggap? At ano ang naramdaman ng Federation of Filipino Chinese Chambers nung tanggapin nila tanggapin ni Linda Walker. Oo, Linda Walker tuwang-tuwa si Presidente ng FFCC, si II Victor Lim, saka mga officer na positive ang effect sa kabataan na encourage, na inspire ang kabataan tungkol sa pag-aaral. Tapos yung mga donor ng federation na nakita, totoo palang ang daming donate ng mga school sa mga baryo na pag-usapan. Kaya natutuwa sila na sa problema ng mundo na economic problem, political problem, at least mayroon tayong edukasyon na doon manggagaling ang magandang pag-asa. Tito Louie, hindi mo nasilip yan sa phone mo, yung may ganyan yan sa vertical drama. Linda Walker. Ang kwento ni Linda Hanapin Walker. mo sa TikTok, Facebook. Hindi pa. Pero may tanong ako kay Wilson. Yes, Louie. Wilson, ano pa ba ang additional advocacy ng Filipino-Chinese Chamber para sa mga Pilipino? At paano sila, how will they be able to reach out to you maganda para yan. makakuha ng mga tulong na binibigay nyo? Isang paborito pa ng advocacy ng Federation of Filipino-Chinese Chamber, yung tulong sa tinatawag na Filipino-Chinese Fire Volunteer Brigade. Sabi ni Teddy Boy Locsin, ambassador natin sa London, pag may sunog daw sa kahit anong sulok ng Pilipinas, walang pakialam kung sino ang biktima, isa sa pinakauna nandun yung mga Filipino-Chinese Fire Volunteer Brigade. I see. Oo, typhoon, sunog, yun isa sa advocacy ng Federation. Tumutulong. Tsaka bawat bagyo, bawat sakuna, bawat earthquake, parating nagbibigay ng tulong. Yun ang paborito. Pero number one, paborito talaga, donation ng tinatawag na barrio school sa mga barrio sa public school. Kasi naiinis ang mga negosyante pag hindi nakakapag-aral ang mga kabataan. Kasi kung hindi pwedeng kokonti lang ang mayaman sa Pilipinas, karamihan naghihirap, sino ang customer nila sa tindahan, sa pabrika? Kailangan daw lahat ng tao sa Pilipinas yumaman, guminhawa, para gumanda ekonomiya natin. Ako last na lang na tanong tungkol sa kay Linda Walker dahil marami tayong pag-uusapan Tito Mundi, Tito Louie. Itong nakita ko rito sa video, parang ang daming activities ni Linda Walker. Asipag. Talaga, oo. Na
Ang sabi nila, nung pag-uwi niya, sabi nila, napagod daw siya ng husto. Tama. Totoo ba na nagreklamo daw yung handler niya? na sobrang yung napagod dalawang siya? handler na lalaki, complain, Wilson, ano ba to? Kasi dumating siya hating gabi, Okay. 12:30. Hindi wala masyado tulog. Umaga pa lang, diretso na sa Intramuros, sa mayor ng Manila, sa Binondo, kasi isa pang advocacy ng Federation of Filipino-Chinese, pasikatin ang turismo ng Pilipinas. Kasi lugbok na tayo, talo na tayo sa turismo, talo tayo sa Vietnam, Cambodia. Ayaw ng Federation of Filipino-Chinese Chamber. Number 1 tourist country in the world, number 1 pinakamaraming turista na mamasyal sa buong mundo ang China. So kung may celebrity ka galing sa China, na magpo-promote. oo, in-invite nila na punta ka sa Intramuros, pasyal ka sa Fort Santiago. Kaya ang sipag nitong batang ito, Pero napagod walang siya. complaint. Napagod. Nagutom. Tapos dun sa press con, sabi ko, pwede ba pakainin natin? Ang daming excited magtanong. At talagang walang... Hindi na siya nakakain. Alam mo yung pangalawang araw niya, 15 hours non-stop, mga interview, mga guesting, walang complaint. Nakakahanga. Nalalakot, in-interview Yung siya. handler lang ang nagko-complain. Oo, yung dalawang handler, complain. Ano ba yan? Ay, talagang wala akong magawa. Kasi marami talagang nagmamahal sa kanya. Tsaka ang cute niya, ang galing kumanta, galing sumagot. Pero tuwang-tuwa ang Federation kasi yung maraming video footage kinunan tungkol sa Pilipinas para pagandahin ang imahe na ang gusto ng Federation Filipino-Chinese Chamber, punuin tayo ng maraming turista, huwag tayo matalo sa tourism. So yun na isang advocacy nila sa pagpunta ni Linda Walker. Number 1, education. Number 2, yung tourism. Number 3, yung mga ibang charities. Speaking of Yes. education, Gorgie, gusto ko lang Yes. habulin isang question. Yes. Ano po yung naitulong po Oo. ng FFCCIN sa edukasyon? Yes. Kayo po ba ay nag-donate para sa mga magaling tanong public nyo. school or what? Mula 1961 hanggang ngayon, nag-donate na ng Federation of Filipino-Chinese Chamber ng 6,500 public school buildings. Sa lahat ng sulok ng Pilipinas, Bundo. mula Ng bansa. Luzon hanggang Mindanao, hanggang kahit Basilan daw, Tawi-Tawi, kahit Iloilo, saan daw, namimigay ng public school building. Kasi, alam mo ba, ang problema natin noon hanggang ngayon, parating kulang daw ng silid-aralan ang mga pampublikong eskwelahan. Ay problema, ayaw ng federation yan kasi pag maraming nahihirapan na kabataan, pag hindi maganda ekonomiya natin, ano yung negosyo ng mga negosyante? Hindi pwede daw hindi pantay-pantay ang pagkakataon. Kailangan daw equal opportunity sa edukasyon. Kahit anak ka ng magsasaka, kahit na mahirap ka, kailangan may pagkakataon ka mag-aral ng mabuti. Oo, sabi ni Connie Tan Aguilar, sabi niya, Yes. that's why I like the community group of ng mga Chinese. They are very good in advocates. Sabi Yes. ganon. At Salamat. pinabati rin. Natutuwa rin sina Arnel Rilampago na nandiyan ka. Ay, salamat Lalo na po. nakikinig sa atin. Hello, June Lali. Uy, si Hello, Jun. eh. Uy, kamusta na si Jun? Nabi mo, pasyal siya sa Kamuning Bakery. June, punta ka na daw sa Oo. Kamuning Bakery. Oo. Dalhan mo ako, June, ng ng matchang. Oo sige. nga. Tito Louie. Oo. Sundutin ko lang yung tanong ni Tita Morley kanina kay Yes. Wilson about education. Oo. Nasabi mo na 6,000 plus na natulungan ninyo. 6,500 schools, buildings. Kayo ba ang diretsong tumutulong sa eskwelahan na nangangailangan or ang eskwelahan ang pwedeng kumontak sa Ay, magaling. para matulungan mo Magaling. sila? And how would they do that? Pwedeng mga eskwelahan ng public school sumulat. Pwede din mga tao na taga-nayon na yon. Kunyari, taga Bicol ka o taga Sorsogon, Yes. taga Leyte. Pwede kang sumulat sa federation or sa mga local chamber nila. Manghingi ka tapos mag-aaralan nila saan pwede i-donate sa public school na marapit yan. Kahit saan sulok, Pangasinan, kahit anong Galing. probinsya mo, Gorgie. Capiz, Rojas City. Capiz, pwede dyan. Saan kang, Morley? Samar. Alam mo,
sa summer, maraming donate na eskwelahan. Tapos, nakapis kahit saan. Anong school to? Elementary, high school, college? Usually public school, pwedeng elementary, pwedeng high school. Basta may existing public school doon. Pwedeng elementary. Sa Eastern Samar. Oy, Ang dami palang eskwelahan sa inyo, ba't hindi ka nag-aral? oo, ikaw talaga. Oo nga. Uy, alam mo ba, walang biro Noon narinig ko noon, alam mo, hindi kailangan tycoon Kahit na maliit na negosyo, ako nga, Kamuning Bakery, maliit lang negosyo, di ba? Pero matipid kami. Nag-donate ako sa Eastern Samar. Balanghiga. Kasi nabasa ko na parang yung kinuha yung bill nagka-problema. Yes. Tapos pina-research ko. At tapos rin-research ko, yung Balanghiga daw, 4th class municipality, hirap daw na lugar yan. Kinulit ko yung mga taga Filipino-Chinese Chamber ng Tacloban. Sabi ko, pwede ba kayo magtayo dyan? Ako yun kasi lahat ng volunteer kailangan mag-donate. Lahat ng member kailangan mag-donate. Kahit na hindi tycoon, kung tycoon, maraming donation. Pero kung hindi tycoon, maliit na negosyo, pwede mag-donate. Mga 2 classroom na school building, hindi pa na-inaugurate nga Malapit na, tapos na sa Balanghiga. Diyan yung kwento ng sunugin ang Samar. Ay, galing mo. Ang galing mo, daming pelikula to. Ang daming alam At hindi lang yun din, Gogi, nakita ko sila kung paano sila magbigay ng mga tulong sa mga nasunugan. Ay, nasunugan, saka lintol. Andun, oo nga. Oo, nakita ko sila. Nagbibigay talaga sila sako-sakong bigas. Kita mo naman, di ba, kapag malaki na yung sunog, alam mo na malaki na yung sunog dahil pumupunta na yung bumbero ng Chinese Ay, hindi Gogi, nauuna pa nga kamo. Ay, sabi kanina, nauuna. Sabi ni Teddy Boy Locsin, noon nalala mo sa Payatas, may naggumuho na something. Una daw sila. Tapos may mga batang Filipino-Chinese entrepreneur na mamatay sa firefighting. Talaga? O kasi volunteer sila, di ba? Mayroon na didisgrasya. Maano talaga, volunteers. Grabe, no? Oo, nakakatuwa naman yung mga ganyan. Pero ito na nga, kasi di ba, may mga next projects pa kayong abangan natin. Marami pa. Ano pa yung mga, bago tayo pumunta, Gorgie, sa showbiz. Oo, showbiz. Magsi-showbiz po tayo. Diyan lang po kayo, napakainit ng aming pag-uusapan. Promise po, huwag po kayong bibitiw dahil mainit na mainit po ang pag-uusapan namin ni Wilson Lee Flores. Uy, may isa pala tumulong sa amin, si Jose Marichan. Noon, may sa charity, may ginawa siyang short video si Jose Marichan. Tatay din niya kasi parang active din noon sa federation Di ba naging rin niya si Jose Marichan? Oo, naging sabi na dito mi sa Hong Kong, sabi niya, lungkot lang kasi tayo, kilala natin si Linda Walker, itong Chinese-Filipino family, hindi ko kilala. Family. Pero ako may gusto lang kung itanong kay Wilson Flores. Yes, kasi Marley. pagtulong ng mga Chinese. Nakikita ko kasi karamihan sa mga simbahan ng Chinese, every Saturday or Sunday, may mga pila. Oo, namimigay sila. Mayroon silang, alam ko, mga tulong yung mga simbahan. Hindi ko alam masyado, mga Buddhist temple yata yun. Oo, mga gano'n. Meron. May mga Tapos, tulong talaga. mayroon pa isang paboritong project. Pwede makitie up sa showbiz media. Sabihin ko kay Gorgie, kay Morley, kay John Lalin, at kay Louie. Every month, every week, may free medical mission ang Federation of Filipino-Chinese Chamber. Sa bawat sulok ng Metro Manila. Pwede sa Tondo, pwede sa Quezon City, kahit saan. Medical mission. Ginagawa yung free medical mission. I-request mo. Nagpapa-feeding program. Pwede tayo mag-tie up. Sige. Talagang ginagawa nila yun non-stop. Non-stop ginagawa nila yun. Okay, abangan natin yan. So, eto na. Makinig na po kayo. Isa pang mga susunod natin pag-usapan dito, Louie. Recently lang po ay nasagap naming balita. Itong issue pa rin. Hindi pa rin ito. Narinig ka yan. Ito pa hindi pa rin ito tinatantanan ng isyong ito ni Bea Alonso at Vincent Ko. At si Vincent Ko ay isa pong Chinese. Napabalita ay nag-break na nga daw talaga sila to. Definitely nag-break na raw talaga sila. Pero ito pang isang nasagap namin noong kainitan ng issue ng plano nilang pagpapakasal. Dahil ang issue nga po dito yung ang
ang hinihiling ng pamilya ni Vincent Ko na prenuptial agreement, which is normal naman Sa mga nangyayari mayayaman daw. lalo sa mga mayayamang pamilya Narinig ko, na meron talagang prenuptial agreement na pinipirmahan. Nagkaroon daw ng issue na sinasabi ayaw daw pirmahan ni Bea dahil ang dami daw mga nakasaad na mga kondisyonis doon na umabot sa puntong, I don't know if it's true ha, na kung magkakaanak sila at kung magkakahiwalay, mapupunta daw itong anak sa parents ni Vincent Ko, sa poder ni Vincent Ko. Pero ang ending, ang isang sagasaga po namin, ay talagang pumirma naman daw pala talaga si Bea. Pumirma daw talaga si Bea ng prenuptial agreement. Pero ayaw daw talaga ng father ni Vincent Ko kay Bea. Ayaw daw nila ng artista at lalo't hindi ito Chinese. Pero alam ko, marami rin namang mga pamilya na nagpapakasal ng hindi Chinese, di ba? Yung mga Chinese family. Marami. Pero ang sabi nila ay hindi pa rin natuloy ang kasal dahil nga itong marami nang nandun sa Spain. Supposedly sa Spain ang kasal. Nandun na si Bea, nandun yung family niya, pati rin yung ibang mga close friends and ilang members of the family ni Vincent Ko. Pero nung nakita daw ni Bea na umattend si Vincent Ko, itong mga nasagap ng balita hindi namin sinasabing totoo ito. Pwedeng fake news. Pwedeng speculations. Pero may mga iba doon ay may bahid naman talaga ng katotohanan dahil reliable ang nagkwento sa amin na nang sabi nga daw, nung nakita doon ni Bea na umattend siya sa event ng Pure Gold dito sa World Trade Center, nagalit daw si Bea. Sabi niya, ito na yung last straw talaga, sabi niya na ayoko na magpakasal. So hindi na raw siya magpakasal. Nag-guide nung nakita dahil inaasahan niyang lilipad doon sa Spain si Vincent Ko at ipaglalaban niya ang kanilang relasyon. Kasi may mga iba namang Chinese family, iba namang mga Chinese guy na ipinaglalaban nila yung pag-ibig nila. Kahit sabihin pang mawalan sila ng mana, kahit ma-disinherit sila, ay okay lang basta ipaglalaban niya ang pag-ibig. Bakit hindi daw ipinaglaban ni Vincent Ko si Bea? Yun at hanggang sa natuluyan na nga daw nagkahiwalay daw, ha? Ang galing mo. Pero ang nabasa ko lang sa mga balita, marami ako nabasa, na tungkol daw sa prenuptial na hindi daw niya gusto i-sign. Yun ang nabasa ko. Pero yung prenuptial naman talaga, hindi tungkol sa Chinese yan, tungkol sa mayaman na yan. Mga mayayaman talaga. Oo, kasi si Sharon Cuneta, sa alam ko, mayroon siyang prenuptial with Kiko. With Senator Kiko. Kasi super yaman si Sharon. Tapos ang alam ko, isang kwento tungkol sa prenup na yan, si Chris Aquino kwento sa akin, sisi siya sobra kasi nung papakasalan niya yung basketball player na si James Yap na part Chinese din pareho niya, galit na galit daw si Cory kasi ayaw daw siya makinig. Sabi ni Cory Aquino, napakayaman mo Chris Aquino, dami mong kayamanan, pinaghirapan mo, kailangan mag-prenuptial agreement ka. Hindi nakinig si Chris Aquino sa nanay niya, nagpakasal. Nung naghiwalay, grabe daw ang hatian, sabi ni Chris mga lupa niya, condominium niya sa Taguig daw, sa BGC, mga kayamanan daw, pinakahati daw niya, na napunta kay James. Oo, galit na galit daw siya, tapos tama daw nanay niya. So, ang natuto ko dito, ang kwento na to, ang prenuptial pala talaga, issue to ng mayayaman. Hindi to issue ng Chinese or hindi Chinese. Pati si Michael Douglas na super yaman na artista, nung grabe ang prenuptial. Walang sinabi yung pinagsasabi nila na chismis na tungkol dun sa anak-anak. Bali, wala yun kasi yung kay Michael Douglas, alam mo, may tinatawag pang infidelity clause. Ano naman yun? Pag si Catherine Zeta-Jones saka si Michael Douglas, pag nangaliwa daw itong lalaki na mayaman, pag hiwalayan daw, ang laki ng multa, $1,000,000 dollars daw. Oh my God. Ang laki. Oo, tas isa pa. Yung former asawa ni Tom Cruise, si Nicole Kidman. Nung kinasal siya dun sa art singer, Kate Orban. Oo, may kasaysayan kasi, may history si Kate Orban sa drug abuse and alcoholism. So nung negotiation nila ng prenuptial na yan, mayaman din yun si Kate Orban, sa mayaman din si Nicole Kidman. Kasi issue ng mayayaman talaga to. May tinatawag na sobriety clause pa. Ginawa si Nicole Kidman. Alam mo, nakalagay doon? Tito Louie, alam mo yung sobriety clause? Ay, alam mo, nakakatawa. Si Nicole Kidman, sinabi niya, oo, pag ito daw asawa niyang lalaki, bumalik sa drug abuse or alcoholism,
Paghiwalayan daw, ang laki-laki ng multa sobra. Ang dami, mayroon pa yung So, dalawang... may babayaran pa. Yung mga mayayaman, iba hindi na lang Nababalita. announce. Oo. Pero alam ko, karamihan ng mayayaman sa mundo, may tinatawag na prenup. Isa pa, yung pinakamayaman na may-ari ng Amazon.com, si Okay. Jeff Bezos. Kasi, Jeff Bezos. nung kinasal siya sa misis niya, hindi pa siya super bilyonaryo. So wala siyang inisip na prenuptial. Nung yumaman na siya, nag-prenup siya, naging multi-billionaire ang misis niya. Grabe, talagang parang ninakawan siya ng bangko. Talagang walang biro. Sobrang grabe daw, masakit sa kanya. Kaya itong kay Vincent ko, kung totoo man prenuptial na yan, naniniwala ako na issue ng mayayaman niya, hindi yan issue ng Chinese o Pilipino. Whether si Sobel yan, si Sobel, di ba, may Fernando Sobel, na pangasawa yun. Sino yun? Taga Bulacan anak ng congressman na former owner ng Toyota. Okay. Silverio ba yun? Sino? I'm sure lahat may mayaman sa Pilipinas, sa buong mundo yata, may prenuptial daw. Isa pa nasagap ko na chismis. Nabasa ko talaga sa libro. Si Donald Trump may ginawang libro. Ang isang libro niya kasi ilang beses siya na bankrupt. Si Donald Trump, showbiz din yan May ginawa siyang libro, ang title, The Art of the Comeback. Paano ka babalik sa mula peligro, sa lugmok. Alam mo, isang rule nakalagay doon? Ano? Always have a prenup. Never daw magpakasal na walang prenuptial. So lahat ng asawa niya, di ba ilang beses sa hiniwalay, divorce, lahat niya may prenup. Ang dami May natin prenup. nalaman ha. Talaga, walang biro. Pero ako ang curious ko talaga, gusto ko balikan yung kay Chris Na alam mo, si Chris, kay siya Chris mismo nagsabi sa akin. Ano ba yung mga, ano yung mga nakuha? Alam ko ito may bahay yata sa Commonwealth. ano yan? May condo may lupa sa BGC. ito May Serendra. Yes, yes, Serendra yata. Tapos naalala ko, event ito ng Philinvest. Okay. Naging celebrity endorser si Chris. Andun ako, imbitado. Tapos, kunento ni Chris doon, nasabi, hindi ko makalimutan, may nabili daw siyang lupa nasa Timberland ba subdivision sa Commonwealth. Meron yan. Pati yun daw nakuha daw ni James Yap. At meron daw pinirmahan si Chris na umiiyak daw siya habang pinipirmahan ng cheque. Inis na inis. Parang 45 million or na yun. something. Inis na inis. Na kailangan niyang ibigay. Pero ang bigat na sa loob daw niyang pinirmahan. Tapos, hindi ko makalimutan, sinabi niya, wag daw suwayin ang magulang. Tama yung nanay niya, si Cory Aquino, na akala niya ma-OA, sabi niya mahal niya asawa niya, walang problema sa ganyan. Grabe. Talagang hindi niya makalimutan daw yun. Sabi tama niya, talaga. Tama na dapat Mother knows best. Yes. Kaya hindi naman ako kumakampi kahit kanino dyan sa away nila ni Vincent ko or ni Bea Alonso. Yung magulang, wag mo na lang suwayin kasi kayong dalawa, kung maging magulang din kayo in the future, mangyayari din sa inyo Pero yan. ito yung tanong ko, Wilson. Yes, Corgi and Marley. Sa mga Chinese family ba, kailangan ba talaga Chinese dapat ang mapapangasawa? Alam ko hindi naman kasi example si Susan Roses, part Chinese. Alam mo ba si Susan Roses, ang galing mag-Chinese. Si Amalia Fuentes, ang lolo niya Chinese. Ang nanay ni Amalia Fuentes, half Chinese, half Bicolana. Ang tatay naman ni Amalia Fuentes, half Spanish, half German. Marami. Jose Rizal, si Mother Lily, nanay niya part Bicolana. Pero ang galing mag-Chinese. Siyempre, may mga tao na akala ayaw ni Chinese. Parang Iglesia ni Cristo or Protestante. Ang alam ko, Protestante ako, no? Pag sa Christian Protestant Church, tinuturo sa simbahan parati, huwag ka magpakasal sa hindi Kristiyano. Kasi ang nangyayari daw, ang kwento pag hindi daw Protestant Christian ang asawa mo, 50% hindi, di ba? Okay. So yung chance na ang anak mo lumaki na hindi Christian. Baka maging Buddhist, maging Catholic o whatever. So pure. Pag alam ko, pag Iglesia ni Cristo ka, bawal, hindi ka magkapasawa. Ang Chinese walang ganyan, pero parang karamihan ng tao, parang Ilocano, pag may nakita ka Ilocano sa Hawaii, ay matutuwa ka. Asawa may Ilocano. Hindi naman sa ayaw. Ay, may kilala akong tao kabitenyo, kabitenya sila.
descendant ni Aguinaldo ha. Mayroon siyang son-in-law Kapampangan. Ang dami sinasabi tungkol sa son-in-law. May sinasabi na, sabi ko, hindi naman sa masama, may mga tao na gusto lang nila parehong kultura pero hindi totoo na lahat ganyan. Kasi ang daming example Maraming example sa Pilipinas siguro may 10, 20, 30 million na Chinese blood. Na ano na raw yung family, of course, na Vincent ko. Kasi nga, alam ko hindi daw talaga sila sanay sa issue. Hindi ang mga Chinese ba talaga, takot talaga sa kontrobersya or sa issue, sa mga intriga? Alam ko, Iniiwasan negosyante. talaga. Hindi sa dahil Chinese sila. Basta mga negosyante, pag businessman, kahit sino pa yan, ayaw nila ng kahit masangkot bilyar sa yan, kahit sino yan, ayaw nila yun masama sa controversy. Ay karamihan ng mga Chinese, negosyante talaga. Yun, pero hindi dahil, hindi ito issue ng Chinese, issue to ng negosyante, tsaka ayaw lang masama sa... Speaking of negosyo, Wilson, yes. Gorgie and Tito Louie, kasi madalas na sinasabi, noon daw, ang mga Chinese, taho lang ang itinitinda. Mahirap daw sa Pilipinas. Noon, yes. Pero paglipas ng ilang taon, mas mayaman na ang mga matyaga Chinese. talaga ang mga mas mayaman na ang mga Chinese sa Pilipino. Si Mother Lily nga, mayaman na, matipid pa. Tanong ko lang, Wilson, bakit nangyari ito na dati magtataho lang ang mga... Ay, may kwento ko sa iyo. Magtataho lang ang mga Chinese. Magandang pero ngayon, tanong yan, Morley and Gorgie and Louie. Kasi kwento ng nanay ko, sa China daw kasi, mahirap ang condition. May winter, may autumn. So, sa China daw, kwento ng nanay ko, hindi ka pwedeng hindi magtipid saka maging thrifty o matipid. Kasi kung dating ng autumn saka winter, wala kang makuhang pagkain. Kailangan marami kang tinatago. Natural na yun. Para silang langga. Mamamatay ka sa gutom, saka mamamatay ka sa lamig. Wala kang pambili ng pampainit ng bahay. Tapos sabi ng nanay ko, hindi mo ma-blame ang tao sa Pilipinas na wala sa history ang matipid or kuripot. Ilocano lang siguro, no? Mas matipid. Si Tito Louie, Ilocano. Louie, kaya pala. Ilocano ako. Ay, matipid kayo. Matipid siya. Kuripot daw kayo. Tapos, no, we are just frugal. Frugal pala yung mga Chinese. Sabi ng nanay ko, naging kaugalian na ng Chinese, kahit mayaman o hindi, na mag-save kasi mamamatay ka daw sa lamig tsaka sa gutom kung hindi ka mag-save tsaka magsipag. Sabi ng nanay ko, sa Pilipinas, hindi mo ma-blame ang tao na maging happy-go-lucky every time kasi ang ganda, paradise ito, kahit na pinakamait, hindi ka mamamatay sa init, hindi ka mamamatay sa lamig. Pinakamalamig dito, December, January, ang ganda ng panahon, hindi ka mamamatay sa gutom. Ngayon Unlike sa China. Oo, doon, wala kang maani, wala kang makain sa winter. Oo. Dito, kahit saan mamitas ka lang. So, kaugalian na ng Chinese. Dahil sa weather and sa China noon daw, for thousands of years, puro gera ng gera. So, kailangan ka masipag to survive. So, naging kaugalian na hindi mas maganda o hindi mas masama ang happy-go-lucky na hindi mo masama daw yun. Sabi ng nanay ko, kasi sa Pilipinas, kung wala lang nanakaw ng flood control, dapat lahat walang nagugutom. Walang magugutom. Ang dami natin gusto ito. Pero heto walang magugutom dapat. Kanina po nakatutok yung ating mga magpapaalala pa tayo. Ang atin munang mga nanay, batiin natin Tito Louie. Mami Sherry Ramirez at Tito Louie. Of course, andyan din si Joyce Ramirez nakatutok sa atin. Nanonood daw si John Lalin sa Limon. And of course, ang pambansang nanay natin, Nanay Linda Asonsa. Si Tita Aida Espiritu. Hello, Tita Becky Villanueva Tazuka. Hello sa inyo dyan. Ang si Leo Havares, Risa Halbuenas, Florbe Fernandez, Ligaya Angki. Sabi ni Ligaya Angki, ang sarap bumili ng tinapay sa Kamuning Bakery. May palaman na, may libreng chismis pa. Balik kayo ha. Yes, si Michael Daganasol Flores. Hello sa inyo dyan. At saka Chinese, sabi ni Ligaya, Chinese helps each other. Di sila kanya-kanya sa negosyo. Tulungan kahit maliit ang tubo. Totoo yun. Alice Morris, Cleofe de la Paz, hello. Jojo Maquindoran Mabalot, Marilu de Guzman, hello sa inyo dyan. At saka at si Lynn Figueroa. At Tita Morley, may babati ka pa bago ako magpapaalala.
Alam mo, ang dami natin gustong itanong kay Wilson. Kaya kailangan baka dire-diretso yes, natin yes. patiin ko. Yes. Of course, ang ating pinakamamahal na kaibigan ko, si Petria at itong si Steven Santilla Rodriguez, si Flor, Magnolia Lumba Fortuna, at sa lahat ng mga taga Gregorio Perfecto High School. Tito Louie, ang mga Czechoslovakia yung mo. mga supporters natin sa Canada. Frank Crawford, Norma Albano at saka Cedi Corpus, Mariel Deltron Reyes, Joel Yap ng Makati, and Alan Yap ng Qatar. Worldwide tayo, Wow, Qatar diba? ka. And Tina Elante Ruiz ng Honolulu, Hawaii. Ayan. Kapatiin ko, habol kong ibati ito ang aking kaibigan na si Darby Benito Diaz at syempre ang kanyang kapatid na napakaganda rin na kaibigan natin na nasa Japan. Yes! Galing Baka yan, Tito Marami Louie. tayong tatanong Tita Molly. Yes. kay Wilson, pero maghugas ka muna, Gorgie. Eto po, paalala po sa ating mga misis na mas masarap sa tenga ang tulog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero, plastic linis. Fantastic! Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Ay! Mami, laundry day na ba? Manutno ka na ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit pahirapan ang cellphone sa Pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal na matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud, and sebum non-cotton. Saan ang ACS to? Beautiful teeth and magical smiles ba ang gusto nyo? Yung lahat na mamangasa ganda na yung ngipin, pagkaputi-puti na tulad sa akin. Yes, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313, Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque. At hanapin ang maganda at kakit-akit na si Dr. Annalisa Boras Anza. Tumawag na po kayo sa telephone number 0917-5599-108 ay kay Dodong Boras. Ayan, balik na tayo kay Balik. Wilson. Ang dami nating gusto Ilang itanong. minuto na lang matitira sa atin. Isang oras na naman kasi tayo. Ang saya ng Wilson, show ninyo. pasensya na. Oo. Sana may part 2 ka dito sa Yes, amin. anytime. Pwede ba? Anytime. Oo. Oo. So, Yes. ikaw wala kang nakausap sa part na Vincent ko kasi alam ko Wala kaibigan pa. mo rin sila eh. Pero Alam may ko. kakilala kong kamag-anak nila, ang narinig ko, 100 sa kamag-anak niya, naka-ready na pumunta doon. Ano nangyari? Narinig ko, may isa siyang pinsan, kaibigan ko. Buong pamilya nakabook na eh. Okay. May ticket na, may hotel na. Tapos? Yung iba natuloy na lang, nagpakasyon na lang. Kaya hindi totoo, hindi ako naniniwala na Ayaw ng pamilya? oo, kasi 100 daw sa pamilya nila, naka-ready na daw eh. Oh. Narinig ko yun. Pero yung Narinig parents, ko. pero yun nga lang yung mother and father. Hindi, alam ko walang problema eh. Sayang. mali. Wala akong narinig na ganyan kasi ito narinig ko yung kaibigan actually, yung isang pinsan, kaibigan ko talaga, yung buong pamilya na nandun na eh. Nandun na, tapos ang ginawa na masyal na lang daw sa Europe. So walang Sa nangyari Spain. kasalan? Wala talaga. daw. Hindi pumunta dun si Vincent. Wala eh. daw. Pero di ko alam anong kasi wala siyang kunikwentong iba. Yun lang ang narinig ko na 100 daw kamag-anak ng lalaki. Ready na daw, nakatiket na daw, may na daw. Kunento pa sa akin, 2 syudad daw ang celebration eh. Dalawang syudad sa Spain. Sa Spain. Kunento sa akin Sa Andalusia yan. Alam niya ha. Oo, Magaling yung talaga isa. Gorgie sa balita. Ha? Kaya hindi ako naniniwala na yung tatay nanay, sa tingin ko hindi totoo yung baka ginawa na lang chismis yun. Narinig ko. Ikaw, ano okay paniniwala mo? Ano ang paniniwala mo? Ba't hindi Paniniwala ko natuloy? siguro baka may last minute disagreement silang dalawa. Pwede rin. Hindi ko alam ano nangyari. Pwede Baka, rin, oo. o kung Tito anong Louie, nangyari. final question mula Yes. sa'yo. Louie. Gusto ko lang sabihin to na Yes. if Wilson can refute this, Yes. kasi ang dami-dami mga Chinese business people sa Ilocos Norte. Ang dami-dami yes. Chinese. Marami. Oo. And what I've learned, Taga I've learned Ilocos from Norte them ka is pala. this. May auntie ako dyan pinanganak. Napaka-successful. May auntie ako sa Lawag pinanganak.
Oh, Igalawang ako. 100 plus years old na kung buhay pa. Ay, wala. Go, I was apelido. born and raised. I was born and raised in Lawag. At ito ang natutunan ko sa kanila. Yes. Napaka-successful ang mga Chinese businessman doon sa Ilocos Norte dahil kahit piso ang profit nila, basta 1,000 ang bibili, magaling ka. bongga na sila. Ang mga Filipino businessman gusto nila 10 pesos kaagad, 100 pesos kaagad. Kaya yun ang formula ng success ng mga Filipino at Chinese chamber sa Ilocos Norte. Magaling ka, Louie, kasi narinig ko yan sa mga matatandang negosyanteng Chinese na importante daw volume, kahit na maliit ng, alam mo, sabi sa akin ha, correct. Nung may papel akong hawak, sabi niya, kahit na yung profit margin nila kasing nipis daw ng papel na ginagamit ko, okay lang daw, basta marami daw ang customer. Matyaga sila, matyaga. Tama ka dyan. At saka ang tagal na nila dyan sa Ilocos Norte. Oo. Babalikin natin si Wilson. Wala tayong oras. Oo nga, ang bilis. Parang 3 minuto lang. Hindi ba ko? Pero masaya. Ilang minuto. Yes. Ang gusto ko lang sabihin, congratulations kay Gorgie, Morley, and Louie dahil binibigyan yung kasiyahan ang maraming tao na nakikinig sa DCRH sa panahon na magulo ang politika at saka mahina ang ekonomiya. Babalik kayo dito. Oo, sure. Anytime. Dadala pa ako ng pansit saka ibang pagkain. At saka magdala ka ng taga-FF. Dadalhin ko yung presidente ng FFCCCI for your anniversary. Yes, para mag-greet sa inyo. Mag-greet Maraming salamat, Wilson. Yes, maraming salamat. Hindi ito huli, ha? Yes. Makakabalik ulit dito sa amin. Congratulations sa Manalangin inyo. tayo. Gorgie and Tito Louie and of course Wilson, manalangin muna po tayo para sa ating kapayapaan sa Pilipinas. Yes. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ng aming mga anak. Tulungan niyo po kami maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging yung liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Paulit-ulit namin sinasabi na ang magulang minamahal, nirerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahihiya, hindi pinahiya. Sa pananakit na ginagawa natin sa kanila, sa pagmumura na ginagawa natin sa kanila, paghahatid ito sa anxiety, depression na posibleng mag-uwi ng kamatayan. Please, huwag natin saktan ang ating ina at ama dahil sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward dyan, ang magbigay respeto at magmahal sa magulang. At sa mga kabataang babae naman na nagbubuntis na may problema, huwag ipalaglag ito dahil ito ay dakilang regalo ng Diyos sa atin. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Maraming salamat, Wilson. Maraming salamat sa inyo. Sa happy weekend. Yes. Happy weekend. Yes. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Hesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wilson, maraming salamat. Thank you, Morley, Gorgie, and Louie. And study DCRH 87. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.